dapat ng paltan yung regularidad o yung, patakaran kung sinong dapat tumakbo. Kasi palagay niyo, what do you think? Kasi itong nangyayari sa Senate, sa politika 'no, 'di ba? Ah, do you think karapatan na natin para baguhin yung patakaran o yung kwalifikasyon ng mga tatakbong politiko? Katulad ng mga kasi karamihan ngayon 'pag sikat ka, malamang-lamang mananalo ka, 'di ba? Kita mo yung number one senator nung nakaraang eleksyon, 'di ba? Ngayon, ang halos ginagawa maghamon na lang ng away 'no? At 'pag merong, sakuna, pupunta siya, unang-una siya, bibigay ng pera. But I think this is not the essence of being a politician 'no, na ano lang, magbibigay ka na lang ng pera, ganyan. Ako hindi ako okey 'yan, tulong. Una kang pupunta do'n. Pero hindi ka pumupunta do'n para sa sarili mo. 'Pag in-interview ka, may sabit na ibang mga politiko, maninisi ka. Bakit ako lang ang nandito, ako nauna, pagalingan ba talagang gano'n 'yun? Pero guys, of course, hindi rin natin maano, 'no, kasi ang naging matinding diktador sa history ng Pilipinas, abogado, magaling na abogado, 'di ba? So, although hindi lang naman ngayon nangyayari 'yan, guys, kung hindi niyo yung mga Gen Z ngayon, kahit siguro yung ibang millennials 'no, hindi na rin inabutan 'to. But by history, merong kauna-unahang artista na ang pangalan ni Rogelio de la Rosa. Ayan, i-check niyo 'yan. 'Yan ang kauna-unahang artista na napaupo sa gobyerno at, 'yan mga 1940s, 50s 'yan, okey? Pero siya na ano siya, nahalal siya bilang parang kongresista. And then may usap-usapan na talagang siya ay sikat na sikat. Yan ano, nung pinigilan lang siya ng mga ibang kamag-anak, kapartido na 'wag tumakbong presidente dahil nga medyo baka hindi mo kayanin. Pero sikat na sikat 'yan. Yung kasikatan niya ay dadalhin ngayon. Ay palagay ko tatakbong presidente 'yan. Oo, meron pa yung Nestor de Villa, okey? 1960 naman 'to. Kaya lang ano 'to, hindi naman 'to parang hindi siya naging matagumpay na pagpasok, okey? Eddie Elarde, ito si Eddie Elarde naging ito'y celebrity din, noontime host. Kumbaga sa panahon ngayon, ito'y parang si Tito Soto. I mean yung trabaho, kasi, student canteen 'to bago sila, ang nagpumalit Itbulaga, 'yan parang gano'n noontime show. Si Eddie Elarde sikat 'to, ano rin 'to, 19 siguro 60 rin, 70, 70s, 70s nga 'yan. Ano 'yan, tumakbo 'yan. 'Yan ang media celebrity na naging pambansang politiko kasi nga siya, naging senador, okey? Of course, yung huling-huli na medyo baka hindi niyo naabutan yung Ramon Revilla Sr. That's the reason why Bong Revillas Jr. is in politics. Ito ang nagsimula ng mga, Revilla sa Cavite na pumasok sa politiko. Ito sikat naman talaga 'to. Sikat na sikat na artista 'to, pero ito ay, kung titingnan natin ngayon, meron akong trivia dito, Kung titingnan niyo si Lito Lapid, ang style, eto si Ramon Revilla nung araw. Si Ramon Revilla Sr., 'yan ang style niya nun, Pero 'yan meron niyang isang naipasa na batas, naipasa na batas na ang nag-benefit ay si Robin Padilla. Kasi nung araw 'yan si Robin Padilla, nakulong 'yan, nahuli 'yan, illegal possession of firearms. Nung araw mabigat ang parusa. Nakulong 'yan si Robin Padilla. Eto si Ramon Revilla Sr. gumawa 'yan ng batas. Oo, 'yan lang pakakaiba nito. Meron 'tong matinding ginawa na yung parusa ng illegal possession of firearms ibinaba. So ang nag-benefit unang-una si Robin Padilla, kaya nakalaya 'yan si Robin Padilla.
Kaya yan malaking pasalamat niyan kay Ramon Revilla Sr. Kung hindi, hindi baka ngayon pala nakalabas yan. Baka hindi pa nakatakbo ng senador yan. Kasi nung araw mataas ang parusa ng firearms. Okay? Of course, sa impeachment din ni ERAP, yan din ang isang halos lahat ng senador walang nagtatanong, siya hindi kasi nga style niya parang Lito Lapid, tahimik lang. Tumayo yan, nagtanong yan. Matindi yung tanong niya na. Sabi niya, mabubuhat mo ba? Ano rin yun pera din yun Parang maleta rin. Oo, tinanong niya si Singson, sabi niya, nabuhat mo ba itong ganitong amount? Sabi niya ako, tinimbang ko yung pera ko sa bahay. Naglabas akong ganyan, daan milyon Hindi ko mabuhat Bakit mo nabuhat? Yun, isang controversial, pag i-search niyo na. Okay? So, ito ang natin. Do you think hindi na tayo dapat boboto sa popular lang, dapat sa kakayanan. In the end of the day, talagang babalik pa rin sa butante. Pag tayo pumili doon sa mga laging katulad niya, laging nasa social media, di ba? Laging epal, kahit walang kwenta-kwenta sinasabi, nasa social media, di ba? So, anuhin natin, alamin natin kung ano ang trabaho ng isang politiko. Halimbawa, senador, mayor, ano ba talagang dapat gawain ito? Hindi lang yung nakikita lagi natin sa social media. Okay? So at the end of the day, siguro dapat ang mga botante maging matuto. Madali lang naman malaman kung ano ang nagawa ng isang politiko ngayon. I-search mo lang.